Okay, okay, okay. Live na naman. It's 5 p.m. 5:30, 25. Okay, okay. So, yung topic natin today is about what we need to know about prospecting, the foundational key to successful prospecting. Okay, so I'll wait for 1 minute. Okay. So, tingnan natin kung okay yung sound bago ako mag-totally start. So, okay, so again, the topic today is what we need to know about prospecting, the foundational key to successful prospecting. Okay? Check natin. Okay, so okay ang sound. Okay, so magsisimula na ako about the topic. Short lang to guys, kasi gusto ko lang talaga i-share itong napaka-importanting topic kasi kanina, while ginagawa ko yung isang product ko, Business Accelerator Blueprint, ito yung isa sa mga topic doon. Tapos, while sinusulat ko yung draft, may na-realize na ako na pinaka-importante na kailangan sa pagbe-business or kailangan sa pagpo-prospect ko nasa network marketing business ka man or kahit anong business na meron ka. So, for me, yung importante sa akin, importante na malaman natin talaga kung sino yung mga tao na tatargetin natin or kung sino yung mga tamang potential customers. Kasi nga, yung minsan na napapansin ko na common mistake ng mga marketer, ito rin yung ginagawa ko before, kaya lesson learned din siya sa akin. So, yung common mistake ng mga marketers is akala nila na yung mga tao sa paligid nila is mga prospects. So, akala nila na yung mga tao na nasa paligid nila, silang lahat ay prospects na. So, may kasabihan nga 'di ba na if you are prospecting to everyone, you are actually prospecting to no one. Kasi yung totoo naman is yung pagpo-prospecting, it's like target marketing. So, we needed to know target marketing para malaman natin kung sino yung mga tamang tao na o-offeran natin or pakikitaan natin ng offer. So today, I'm going to share with you target marketing, proper target marketing, okay? Kasi ito yung pinaka-foundational key to successful prospecting. Okay, hi June, thank you sa comment mo. And I'm so glad na naka-attend ka. So this is the third day na nag-live ako. Buti na lang okay yung connection ngayon, no? Kahit umuulan. Okay, so paano yung proper target marketing? Yung proper target marketing, importante na i-identify mo na maayos kung sino talaga yung mga tao na o-offeran mo ng product mo. So, yung pinakaunang gawin mo sa target marketing, syempre, yung pinakauna, dapat alamin mo muna ano yung potential ng product mo, ano yung benefit ng product mo. Okay? So, kung yung product mo is about health and fitness or health and wellness, or kung yung product mo is about internet marketing, dapat alamin mo muna yung potential ng product mo. Alamin mo muna ano yung benefit ng product mo sa mga prospects. Yun yung pinaka-importante. Okay? Kasi yung ipoposition mo doon, ipoposition mo yung product mo as the only thing, the only one na magkapagbigay ng transformation, na makapagbigay ng change sa mga prospect mo. Okay? Yun yung pinakauna. Yung pangalawa na importante na malaman mo is dapat i-identify mo na maayos
ang tao na o-offeran mo ng product mo. Mag-isip ka lang ng isang tao at pangalanan mo. So, yung sa tamang pagpo-prospect or tamang pagta-target ng prospect mo or customer, tamang pag-identify, kailangan may pangalan ka, kailangan may gender, kailangan may age, dapat maglagay ka ng appearance, occupation, kung may asawa na or anak na, ano talaga yung itsura na. Katulad, kung yung offer mo is about pampasexy, di ba yun yung pinaka-common, yung first is identify mo ano yung benefit ng product mo, 'di ba? Yung sinabi ko kanina. Yung pangalawa is mag-isip ka ng isang tao, gumawa ka ng character like ito si Maria, okay? Si Maria. Itong si Maria, yung pinaka-greatest desire niya is magpapayat. So kailangan niya tong product na to ng pampapayat. So si Maria is 18 years old, okay? At siya ang tipo ng babae na chubby, na malaki talaga yung katawan, at malaki yung hita, yung ganun, malaki yung bewang, at mahilig siyang magsuot ng malalaking pantalon. Okay? So, itong si Maria, nagtatrabaho siya sa call center agent, sa call center industry. So, nagtatrabaho siya sa call center agent. Si Maria may isang anak siya, tapos ulirang parang siya lang nag-iisang bumubuhay sa anak niya, at yung pinaka-greatest desire niya is magpapayat. Dahil gusto niya na ma-attract niya ulit yung asawa niya para makapiling ng pamilya niya. So, yun yung tamang way ng pag-target ng target marketing or yung tamang pag-identify ng prospect mo. Dapat alamin mo yung pinaka-details. Dapat alamin mo yung greatest desire niya, alamin mo kung sino talaga siya, kung posible, pangalanan mo yung taong yun. Kasi, once na maging clear ka talaga kung sino yung tao na o-offeran mo ng product mo, talagang posible na yung taong yun is bibili ng product mo. Katulad, may isang experience dati, kasi internet marketing, 'di ba, yung business namin. Yung ginawa ko, tong activity na to, gumawa ako ng pangalan. Pangalan niya is si Jan. Okay? Ito si Jan, mga nasa 20 years old. Okay? Syempre, Jan, lalaki. Tapos single, wala pang asawa. Tapos network marketer siya. Nag-i-struggle siya sa pagre-recruit. Nag-i-struggle siya sa paghahanap ng prospect. Tapos itong si Jan, naghahanap siya ng solusyon para masolusyonan or para makakuha siya ng malaking result sa business niya, at the same time kumita online. So the next week, nakakatuwa lang kasi may pumasok na prospect ko na yung pangalan is si Jan, at nakakatuwa lang kasi yung description ko mismo dun sa pinaka-target ko na tao is almost the same. So, yun yung kagandahan ng mag-identify ka na maayos kung sino yung mga tao na o-offeran mo ng product. Kasi magiging clear yung message mo, yung benefit doon, magiging clear yung message mo, alam mo mismo paano i-deliver yung product mo sa taong iyon, at yung pinaka-powerful doon is maa-attract mo pa yung taong yun sa offer mo. Okay? Kasi once na alam ng taong yun na para sa kanya yung offer na yon, hindi na magdadalawang isip yun eh. Kasi feeling ko yun yung nangyari kay John dun sa ginawa kong prospect target na image na si John. Feeling ko yun yung nangyari kay John kasi nung nakita niya yung message ko, the way na naglagay ako ng message sa ads ko or sa Facebook ko, nakita niya na siya talaga yung tao na binanggit ko, siya talaga yung tao na nangangailangan ng product or offer ko. Kaya napaka-importante na i-identify mo na maayos kung sino yung tao na offeran mo ng product, lagyan mo ng pangalan, lagyan mo ng gender, lagyan mo ng age, lagyan mo ng appearance, lagyan mo ng occupation, or kung ano-ano pa, other traits or other characteristic ng tao yun. Kasi again, sa prospecting, hindi lahat ng tao ay prospect mo. Okay? Hindi lahat ng mga tao ay qualified sa offer mo. Kaya kailangan na makipag-usap ka lang sa isa or specific na tao kasi yan yung power ng message eh, 'di ba? Kung
magme-message ka sa isang tao at alam niya na siya talaga yung taong yun, di ba magre-respond siya, di ba magre-reply siya? Kung yung tao is nakita niya na hindi para sa kanya yung mensaheng yun, di ba ide-dead ma lang? Kaya ganun ka-importante na alam mo talaga kung sino yung prospect mo, alam niyo talaga na siya yung pinapatamaan mo or siya yung tao na kailangan ng product mo. Kaya napaka-importante tong target marketing at kaya sinasabi ko na ito yung pinaka-foundational key to successful prospecting dahil ito yung personal experience ko at pwede mo i-apply sa business mo, okay? So again, if you are prospecting to everyone, you are not prospecting at all. Kaya importante na identify mo kung sino yung taong target mo, importante talaga kung na ma-identify mo na maayos, kung sino talaga yung mga karapat dapat na tao na qualified sa offer mo. Okay? So, ganun ka-importante yon kasi may isa ding nangyari sa akin nung nagbi-build ako ng list, okay? Nagpo-prospecting ako online. Yung nangyari din, dahil hindi ko identify yung tao na target ko, yung specific na tao, yung nangyari is na-attract ko yung mga negative na tao. So, yung nagre-reply sa email ko, puro mga negative, yung nag-reply sa email ko is puro mga bashers. So, yun yung nangyari. So, yun yung iniiwasan natin. Kaya kailangan natin na-identify na maayos ang mga prospect natin para makaiwas sa mga negative na tao at para ma-attract lang yung mga positive na tao or yung mga interested na tao. Okay? So, I hope na may natutunan ka sa online training na to. And, kung may nakita kang follow na button sa upper right, i-click mo lang yon para ma-notify ka sa mga future na live trainings na gagawin ko. So, it will be every 5 p.m. regular. And don't forget, kung gusto mo maka-attend sa live online training namin 9 p.m., pwede kang maka-attend at ilalagay ko ang link later. Okay? So, yun lang guys for today and I hope na makita ko kayo bukas ulit 5 p.m. same time. And don't forget to leave your comments below. Kung may mga questions kayo or kung parang may realization kayo or any comment, pwede nyong ilagay sa baba. So, that's all for today guys. Thank you so much and thank you for attending. Thank you for watching. Bye for now.